Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako ho si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so pag-usapan naman po natin ngayon, eto pong magaganap na hearing po bukas sa Senado, sa Women's and Children Committee ni Risa Ontiveros. I forget the exact name ng committee, mahaba yun eh. Pero hawak po yan ni Nina Risa Ontiveros. And then sa mga members nito, hindi kasi makita sa listahan nila eh, sa roster ng Senate website kung sino-sino yung mga miyembro ng mga komite. Unlike dito sa House of Representatives na very, very transparent. Alam mo kung sino yung mga miyembro ng isang komite, kung gaano karami o konti. Sino yung mga chairman, co-chairman, yung ganon. Now, hindi ba't sa latest na audio message na Kibuloy, meron siyang riddle kung nasaan siya, mahulaan ninyo, masolve yung puzzle, meron kang 1,000. Pero ang totoo, pang-iinsulto lang niya po yan sa gobyerno yung 1,000 pesos. Di ba? Kung mahuhulaan mo. Oh, paano mo rin malalaman na nasasabihin niya ba na, ops, nahulaan mo? Di ba? Yan ay isang pang-iinsulto lang yan. Hindi lamang po pang-iinsulto yan sa gobyerno, isang malaking paglalaro o pananarantado sa taong bayan. Imagine, sino mag-evaluate at mag-confirm na panalo ka? 'Di ba? Sabi niya kapag nahulaan ninyo, na-solve ninyo yung riddle, padala niyo yung detalye niyo sa akin. Oh, tapos bibigyan niya ng 1,000. Wala silang interes talaga magbigay ng 1,000. Ang intention po talaga nun ay paglaruan ng ating gobyerno, insultuhin na para bang para sa kanya, katumbas lamang ng 1,000 ang halaga ng ating gobyerno. So kaya ho bukas, dahil masusubukan ang integridad ng buong Senado. Buong Senado na ho yan, hindi po etong si Risa Baby lamang o kanyang komite. Tapos meron siyang isang tawag dito, kasama ron na lumitaw, malakas ang loob, Robin Padilla, pero langiya, umaalingasaw na kaagad na panig Kikibuloy because prior to the existence ng hearing na yan, last year pa, sinabi niya na hindi siya tiwala sa mga testigo base sa kanyang karanasan. Maraming mga tumistigo diyan sa kanila sa Senado na hindi naman daw po nagsasabi ng totoo. Alam niyo, para sa akin, kung ikaw meron kang didinggin na usapin, hindi tama para sa isang senador na mag-iimbestiga ang magsasalita po ng ganyan na sasabihin hindi maraming mga humarap sa amin na hindi ka panipaniwala. Bakit? Siyempre, matik na isipin ng taong bayan, one-sided ka na. And therefore, you have no moral ascendancy to sit. Di ba? Oh. Ngayon, ito pong hearing ni Risa Ontiveros na to. Didiretsuhin ko na po kayo kung anong kahihinatnan nito. Unang-una, kailangan po pag natapos yan, regardless kung humarap si Kibuloy o hindi, ay kinakailangan meron po itong report, yung kanyang technical working group. Di ba? Meron silang report na merong rekomendasyon na magsampa ng kasong kriminal laban kay Kibuloy base doon sa mga reklamo ng mga tao. Pero ako'y naniniwala, base sa behavior ng mga senador, hindi po nila yan pipirmahan. And therefore, they will junk the committee report. Hindi nila aprobahan yan. Baka nga si Risa Baby lang ang pumirma dyan. Matik na yon, deads. Hindi na aabot ng plenary. Kasi sa plenary yan ay pagdidiskusyonan nila yan, pagbobotohan nila yan, lahat ng 24 senador ay kailangan nilang magbaba ng kanilang hatol kung pabor sila sa committee report o hindi. Ang tangi lang magiging pakinabang dito ng taong bayan kung makakagawa si Risa ng panukalang batas na nahita niya sa pagbukas ng pagdinig na yan. Ang purpose naman po kasi ng in aid of legislation, ito yan, tawag dyan, ito ay para malaman nila, mga kapatid, bakit nangyari itong problemang ito? Meron na tayong umiiral na batas. What went wrong? Ano yung naging kulang? 'Di ba sa batas natin, paanong may nakalusot?
Anong problema dito sa separation of church and state? Ang dami ng mga religious leaders ang nakakamanyakekoy, nanggagahasa, 'di ba? Nagre-rape ng mga kabataan kahit na babae, lalaki, maging sa mga kaparian. Oh. So yun po yung purpose nun, makagawa ng batas na mag-aamyenda sa umiiral ng mga batas natin o fresh na batas para mapigilan na itong mga bagay na to from reoccurrence. 'Di ba? Kasi itong lang separation of church and state, sobra-sobra po ito na abuso. Imagine kapag pagdating ang separation of church and state, ito, tanong ko po sa inyo mga kapatid. Ito. Saan lang po nag-i-exist talaga in effect ang separation of church and the state? Sa tingin niyo saan po? Nakakapangialam sila sa politika, religious leaders, 'di ba? Nagbibigay ng endorsement. Itong politiko na nabigyan ng maraming boto, nagiging bataan ng leader katulad nung kay Kibuloy. Mabuti sana kung matino yung relihiyon eh. Mabuti sana kung tama ang paggabay sa mga miyembro. Eh kung ang dating, kayo ang aking magiging mga tagapagtanggol. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama. Kung kayo ay pumanaw, okay lang yun. Kasi dumaan kayo sa akin. Pipirmahan ko naman ang inyong kaligtasan. Ang buhay ito. Pati si San Pedro, sa kwento ng mga Catholic, no? Sa katuwaang kwento, ito raw ho kasi yung pagka nategi ka, pag dilat mo ng mata, makikita mo nandun sa entrance. Receptionist si San Pedro. May hawak na panabong. Nung bata ako, sabi ko sa religion teacher namin, kaya lagi ako napapalayas eh. Ano po yung end pintuan? Ito po, ano ba, sabungan ba to? May manok na puti eh. Tapos nakaputi. Sabi ko nga, white lady? White man? Tapos yung ba'y pintuan ng sabungan? Kasi papasok ka sa pinto, nandun daw si San Pedro. May malaking libro. Ano yun, logbook? Tatanungin ka, ano pangalan mo? Tapos tatanungin ka, ano mga kasalanan mo? Ano? May haamin pa ba? Ay nako. So kay Kibuloy, siya raw po yung ganoon, siya yung San Pedro din. Appointed son, no? Hindi po anointed. Iba yung anointed sa appointed. Okay? Ang appointed, ito yung may oyot. Ang anointed, ito po yung totoo na hinirang ng Diyos Ama sa pamamagitan po ng anak at binigyan ng kapangyarihan sa bisa ng kapangyarihan ng Diyos na itong banal na Espiritu Santo. No. Na kaya lang, inaabuso masyado sa pangluloko sa mga miyembro na sila na ngayon ang sinasamba like Kibuloy. Ka-level na ba niya ang Panginoong Hesus? Tapos may mga turo sa mga miyembro, siya din ang Ama? Yung tipong wag kang walang papalag. Ama ang hihimas, ayos. Ay nako. So rito ho bukas, magkakasubukan dyan. Pero yun na, sinabi ko na sa inyo, wag ho ka, don't feel frustrated sa mga kapwa niya senador sapagkat alam na natin kung ano pong ganti ang gagawin natin sa mga lintik na yan. Huwag niyong iboboto. Tapatan ninyo natin ang 7 milyong botong pinagmamalaki ni Kibuloy na kaya niyang ibigay dyan sa mga re-electionist na umaasam po ng kanyang endorsement. And after all, hindi naman po yan lahat nasa Pilipinas. Yang 7 milyon na yan, kasama daw dyan global. Tapatan nyo natin. 'Di ba? Kung sino man yan, wag natin, yung mga wag nating iboto. 'Di ba? Oy, Love Kikuchi, magandang araw sa inyo. Good morning. Sabi ni Hermes, self-appointed. Kaya nga siya na nag-appoint kasi siya rin yung ama. Ay, nako, hindi pa niya inappoint ang sarili niya bilang spirito. 'Di ba? At mas maganda yon, maging spirit na lang siya. Then bukas, yan po talaga. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan. Ako maasa po dyan na magpapalabas po magsasampa ng kaso itong si Riza
para po hindi, sa Senado lang, isa-cite niya yan for contempt, tapos paaresto niya yan si Kibuloy. Or pwede niya po kasing isang gawin dito ay sampahan niya ng kaso yan sa Pasay City, RTC, para po mag-indirect contempt. And then, ang judge mag-issue ng warrant of arrest kay Kibuloy. 'Di ba? So yan po yan. Magkakasubukan po bukas.